Pinakamalakas na hari. Credit to the author. 1341-46. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Dahan-dahan. Maghintay hanggang makarating ang iba dito, pagkatapos ay maaari nating i-lock ang lugar at atakihin siya ng sama-sama, sabi ng rank 6 Samsara Immortal Body. Si Elder pa rin ang malalim na nag-iisip ng mga bagay-bagay. Ang rank 7 Ancient God ay agad na ngumiti, ngunit ang kanyang mga iniisip ay ganap na naiiba. Sa kanyang pananaw, si Francis ay kakapasok lang sa rank 8. Samantala, napakalakas niya sa rank 7 Ancient Gods, at kung makikipagtulungan siya sa isang peak na rank 8 Ultimate, ang pagkatalo kay Francis ay isang katiyakan. Ngunit dahil nagsalita na si Elder Netherspring, maaari lamang siyang sumunod. Boom! Bang! Bumagsak! Ang makitid na hangganan ng Heavenly Demon Hall, kung hindi dahil sa matatag na istruktura at matibay na hanay, ay matagal nang nawasak ng labanang nagaganap. Pangunahing ginamit ni Francis at Ancient God Ozurigate ang space-time intent sa kanilang mga pag-atake. Ang dalawa ay patuloy na nagbabago ng posisyon, at ang kanilang mga pag-atake ay napakasama kaya imposibleng mag-react ang iba. Sa maliit na kakayahan na ito, gusto mo akong patayin. Tumawa si Francis. Mayroon siyang space-time robe, kaya mas malakas siya ng kaunti kaysa sa Ancient God Ozurigate pagdating sa dodging at defensive ability. Malamig na sumangot ang Ancient God Ozurigate, dumidilim ang kanyang mukha, ngunit hindi siya tumugon. Kung kaharap niya ang Francis ng nakaraan, ang Ancient God Ozurigate ay magkakaroon sana ng 70% pagkakataon na manalo. Ngunit pagkatapos makapasok si Francis sa rank 8, nakatanggap siya ng makabuluhang boost sa lahat ng attribute. Bilang karagdagan, mayroon na siyang makapangyarihang banal na artifact na siyang 9 Lightning Soul Refining Mirror. Sa isang sandali, ang Ancient God Ozurigate ay ganap na walang kakayahang gumawa ng anuman kay Francis. Ngunit gayunpaman, hindi nagmamadali ang Ancient God Ozurigate. Ito ang teritoryo ng Heavenly Demon Hall. Hindi magtatagal bago dumating ang iba pang mga eksperto ng Heavenly Demon Hall, pagkatapos nito ay mapapahamak si Francis. 9 Heavens Lightning Power. Hinawakan ni Francis ang 9 Lightning Soul Refining Mirror sa kanyang kaliwang kamay at nagpakawala ng ilang makakapal na kidlat na dragon na bumaril patungo sa Ancient God Ozurigate. Heaven Void Step. Ang Ancient God Ozurigate ay nagsimulang kumurap sa himpapawid ayon sa ilang kamangha-manghang prinsipyo, ganap na nakaiwas sa pag-atake ni Francis. Bukod dito, binabantayan din niya ang space-time seal ni Francis. Kanina, gusto niyang magpasabog sa sarili at magdulot ng napakalaking pinsala kay Francis, ngunit ang space-time seal ni Francis ang naging dahilan upang mabaigo ang kanyang plano. Ang Ancient God Ozurigate ay matalas na naranasan ang kapangyarihan ng space-time seal, kaya siya ay patuloy na nagbabantay laban dito. Heavenly Net Void Slash. Ang Ancient God Ozurigate ay nagpalibot sa kanyang divine power at nagpakawala ng nakakasilaw at malabong mga alon ng enerhiya mula sa kanyang espada. Space-time Barrier. Agad na ginamit ni Francis ang Space-time Barrier, na humahadlang sa mga pag-atake ng Ancient God Ozurigate habang nagpaputok siya ng ilang suntok para sirain sila. Sa di kalayuan, ang pinakamataas na rank 6 Samsara Immortal Body at ang rank 7 Ancient God ay malungkot na nagmamasid sa labanan. Ang tunay na lakas ng taong ito ay mas malaki kaysa sa aming hinulaang. Napabuntong hininga ang sinaunang Diyos Netherspring sa kanyang Samsara Immortal Body. Si Francis ay umaasa sa dalawang pinakamataas na kalidad na Divine Artifact upang labanan ang pinakamataas na rank 8 Ultimate, ngunit kahit na wala ang mga Divine Artifact na ito, ang rank 8 Ultimate ay mahihirapan pa ring talunin si Francis. Bilang karagdagan, natuklasan ng Ancient God Netherspring na may kakaiba sa Ultimate na ito. Ang soul intent sa loob nito ay abnormal na malakas, mas malakas kaysa sa normal na rank 8 Ultimate. Elder, ang lakas ng nanghihimasok na ito ay sobrang abnormal. Ang rank 7 Ancient God ay bumulong sa gulat. Kakapasok lang ni Francis sa rank 8, ngunit ang kanyang divine power at intent ay parehong malayo sa average na rank 8 Ancient God. Kasama ang space-time robe at ang 9 Lightning Soul Refining Mirror, kaya pa niyang lumaban ng pantay-pantay gamit ang pinakamataas na rank 8 Ultimate.
Sa ganitong sitwasyon, kahit ang pagsali niya sa labanan ay walang maitutulong. Siya ay tunay na henyo, ngunit siya rin ay isang henyo na malapit ng mamatay. Ang rank 6 Samsara Immortal Body ay nagbigay ng masasamang ngiti. Sa sandaling ito, dumating ang isa pang tatlong tao. Dalawa ang rank 7 Ancient Gods habang ang isa ay isa pang peak rank 6 Samsara Immortal Body na pagmamayari ng Ancient God Nether Spring. Kung aatake silang lahat, walang alinlangan na matatalo si Francis. Gayunpaman, upang magbantay laban sa anumang mga sakuna, patuloy na naghihintay ang Ancient God Nether Spring. Sa sandaling ito, dumating ang isang lalaking pula ang buhok. Elder, nandito na ako. Nag-message ang lalaking may pulang buhok sa Samsara Immortal Body ng Ancient God Nether Spring. Mabuti. Umalis na. Celestial Dragon Spatial Lock Array. Ang rank 6 Samsara Immortal Body ay agad na nag-message sa iba. Pagkaraan ng ilang sandali, maraming malalakas na aura ang sumabog sa lugar ng labanan nina Francis at Ancient God Ozurigate. Tapos ka na. Labis na natuwa ang Ancient God Ozurigate. Ang lugar na ito ay ang teritoryo ng Heavenly Demon Hall, at ngayon ang mga miyembro ng Heavenly Demon Hall sa wakas ay dumating at nagsimulang kumilos. Kamatayan lamang ang naghihintay kay Francis. Sa wakas handa na bang lumabas? Isang mahinang ngiti ang nabuo sa mga labi ni Francis. Bagamat siya ay nasa isang matinding labanan sa Ancient God Ozurigate, ang malakas na kakayahang makita ng kanyang kaliwang mata ay nagawang makita kung ano ang nangyayari sa kanyang paligid ng walang sagabal. May mga bagay na napansin si Francis na hindi napansin ng Ancient God Nether Spring. Ang espasyo sa paligid nina Francis at Ancient God Ozurigate ay nagsimulang maging mabangis. Pagkatapos, 4 na malabong ulo ng dragon ang nabuo at nagsimulang sumugod sa gitna. Sa huli, ang 4 na ulo ng dragon na ito ay nagbanggaan, kaagad na lumikha ng isang malabo na puting domain. Ang Celestial Dragon Spatial Lock Array ay hindi lamang nagsisil ng mga spatial technique, naglock din ito sa isang lugar. Agad na napansin nina Francis at Ancient God Ozurigate na pinaghihigpitan ang kanilang space intent, at ito ay nagiging hindi kapani-pani walang mahirap gamitin. Sa space intent sealed, ang kapangyarihan ng iyong space-time robe ay nahati. Mamatay. Ang Ancient God Ozurigate ay agad na sumabog ng may kapangyarihan, ang kakilakilabot na banal na kapangyarihan ay lumabas mula sa kanyang katawan. Isa siyang space-time god ay descendant, kaya ang space na Celiado ay nangangahulugan na hindi niya kayang gamitin ang spatial ay bloodline techniques kung saan siya sanay. Ngunit sa sandaling ito, siya ay may pinakamataas na rank 8 na katawan, ibig sabihin, ang kanyang divine power na pag-atake ay napakabigat. Boom! Bang! Bumagsak! Ilang malakristal na puting alon ng liwanag ang dumaan patungo kay Francis. Kasabay nito, ang mga miyembro ng Heavenly Demon Hall sa paligid ay nagpahayag din ng kanilang mga sarili. Kamatayan Light Wave. Pagwasak Ray. Ang mga miyembro ng Heavenly Demon Hall ay sabay-sabay na umatake kay Francis. Sa napakaraming tao na umaatake, ang space-time robe ni Francis ay mapipilitin din at manghihina, hindi mahaharangan silang lahat. At dahil hindi magagamit ang space intent, imposible rin ang pag-iwas. Si Francis ay napahamak kahit na ano. Ngunit sa sandaling ito, isang napakalaking nilalang ang biglang lumitaw sa gilid ni Francis. Ang katawan nito ay napakaitim at nasusunog sa itim at pulang apoy, at pumulupot ito sa paligid ni Francis, pinuprotektahan siya. Boom! Sumabog ang mapanirang apoy, na lumikha ng buhawi ng apoy. Kasabay nito, isang sinaunang enerhiya ng bloodline na maaaring takutin ang mundo, na naging sanhi ng pag-freeze ng dugo ng lahat at panginginig ang kaluluwa. Boom! Bang! Bumagsak! Ang lahat ng pag-atake ng mga miyembro ng Heavenly Demon Hall ay tumama sa apoy na buhawi at humina sa isang tiyak na lawak. Ang mga pag-ataking ito ay nagpatuloy sa paghampas sa katawan ng Black Destruction Serpent Dragon. Pagkatapos kunin ng Heavenly God Liquid, hindi ito masyadong mapalad at naabot lang ang pinakamataas na rank 7, isang hakbang pa ang layo mula sa rank 8. Gayunpaman, ang aura ng Black Destruction Serpent Dragon ay mas malakas pa rin kaysa dati. Itong napakalakas na bloodline. Ano iyon, katulong? Nagulat ang lahat sa napakalaking itim na dragon na iyon.
Isang itim na serpent dragon, isang itim na serpent dragon na may bloodline ng Destruction Dragon Race. Sa sandaling ito, pagkatapos tulungan si Francis na harapin ang lahat ng mga pag-ataking iyon, ang katawan ng Black Destruction Serpent Dragon ay ganap na gutay-gutay, wala ni isang bahagi nito na buo at malusog. Ngunit hindi nito kailangan ang mata ng buhay para mabilis na gumaling at gumaling ang katawan nito. Paano? Paano pa siya magkakaroon ng katulong at isa na may kadugo ng Destruction Dragon Race? Ang sinaunang God Netherspring ay tumitig sa eksenang ito sa pagkabigla sa pamamagitan ng kanyang Samsara Immortal Body. Sa huling ilang beses na si Francis ay nasa desperadong paghihirap, hindi siya kailanman nagpahayag ng ganoong trump card. Kaya naman, naniniwala ang lahat na naunawaan nila ang lawak ng kanyang kakayahan, hindi kailanman naisip na maaari pa siyang magkaroon ng isa pang katulong. Kung mahuli nila ang nilalang na ito at makuha ang bloodline nito, marami silang makukuha sa pagsasaliksik dito. Ngunit bigla, nakaramdam ng panganib ang Ancient God Netherspring. Hindi maganda. Ang paningin ng pinakamataas na rank 6 Samsara Immortal Body ay biglang nagdilim, at pagkatapos ay nawalan ito ng malay. Ngiyaw. Sa ilang mga punto, ang tusong maliit na paws ang magnanakaw ay lumitaw sa likod nito. Tulad ng para sa Samsara Immortal Body, ito ay nahati na sa dalawa, at ang mga natatanging katangian ng Samsara Immortal Body ay pinigilan ng isang malakas na selyo at ginawang hindi epektibo. Ang kaluluwa ng Samsara Immortal Body ay dumanas ng isang lubhang nakamamatay na hampas at nullipole. Ang Legacy Cat ng Langit. Ang Heaven's Legacy Cat ay nagtatago sa malapit. Ang iba pang miyembro ng Heavenly Demon Hall ay sumigaw sa alarma. Ang Heaven's Legacy Cat ay isa sa mga pangunahing prioridad ng Heavenly Demon Hall. Kahit na nawala ang lahat ng kanilang mga resulta ng pananaliksik, hindi nila maaaring hayaang makatakas ang Heaven's Legacy Cat. Sa sandaling ito, sa gitna ng larangan ng digmaan, isang walang awa na liwanag ang lumitaw sa mga mata ni Francis. Simulan ng pagpatay. Umungol si Francis, ang mga gininto ang pakpak ng liwanag ay namumuo sa kanyang likod. Swish! Nag-transform si Francis sa isang mahinang bahid ng gininto ang liwanag at sinisingil sa isang rank 7 Ancient God malapit sa gilid ng domain. Sa totoo lang, kung ginamit niya ang ilan sa kanyang mga trump card, matagal nang natalo ni Francis ang Ancient God Ozurigate. Itinago niya ang napakarami sa kanyang mga panlilinlang at nakipag-away sa Ancient God Ozurigate ng napakatagal dahil gusto niyang ipakita ng mga tao sa paligid ang kanilang mga sarili. Sa halip na hanapin ang bawat isa sa kanila, mas mabuti kung pumunta silang lahat kay Francis para mahuli niya silang lahat gamit ang isang lambat. Ang mas nakakatuwa ay ang mga miyembrong ito ay nag-aalala tungkol sa pagtakbo ni Francis kaya't ikinulong nila ang lugar. Ngayon, ang domain na ito ay naging kanilang sariling bilangguan. 9 Lightning Soul Refinement. Nang walang ibang salita, kinuha niya ang 9 Lightning Soul Refining Mirror at nagpaputok ng 7 kadena ng kidlat. Kumakapit. Ang mga tanikala ng kidlat ay tumago sa katawan ng rank 7 Ancient God na iyon at bumabalot sa kanyang kaluluwa. Naghahanap ng kamatayan. Ang Ancient God Ozurigate, na galit, ay agad na sinugod si Francis at nilaslas ang kanyang espada sa kanya. Swish! Ginamit ni Francis ang kanyang Metal Lightning Radiance Wings at ang makapangyarihang observation ability ng kanyang God Spiritual ay para madaling makaiwas sa lahat ng mga atake na nakatutok sa kanya. Kung walang space intent, hindi man lang ako mahahawakan ng iyong mga pag-atake. Bahagyang ngumiti si Francis habang patuloy niyang pinapaandar ang 9 Lightning Soul Refining Mirror. Damn! Ang mukha ng sinaunang Diyos Ozurigate ay naging mabagsik. Nagsalita si Francis ng napakatapang sa kanyang harapan at inaatake pa niya ang iba pang mga sinaunang Diyos sa harap mismo ng kanyang mukha. Wawalang bahala para sa Ancient God Ozurigate. Ngunit bilang isang inapo ng Eye of Space-Time, siya ay pinakasanay sa space intent. Siya ay bihirang makisali sa anumang iba pang mga uri ng kasanayan sa pakikipaglaban. Mangolekta. Hinayla ni Francis ang kaluluwa ng rank 7 Ancient God. Habang nakikipag-usap si Francis sa isang tao, natapos ng maliit na paws ang magnanakaw ang isa pang pinakamataas na rank 6 Samsara Immortal Body. Patayin.
Naka-recover na rin ang Black Destruction Serpent Dragon sa oras na ito. Ang katawan nito ay umaalon sa mapang wasak na draconic na apoy, umabot ito sa pinakamataas na rank 7 Ancient God. Ang lahi ng Destruction Dragon ay may likas na pag-ibig sa pakikipaglaban, at ang Black Destruction Serpent Dragon ay naramdamang halos mapatay sa huli. Ngayong nagkaroon na ito ng pambihirang pagkakataong lumaban, parang nabaliw na ito, isinantabi ang lahat para lumaban at pumatay. Susunod. Ngumisi si Francis habang hindi niya pinansin ang Ancient God Ozurigate at lumipad sa malayo. Isa na siyang mangangaso, nanghuhuli ng mga miyembro ng Heavenly Demon Hall sa Celestial Dragon Spatial Lock Array. 1342. Sa loob ng Secret Hall ng pangunahing lugar. Ang hamak na ito. Siya ay talagang may tulong ng parehong Black Destruction Serpent Dragon at ng Heaven's Legacy Cat. Galit na umuungal ang sinaunang Diyos Nether Spring. Ang Black Destruction Serpent Dragon na pinag-uusapan ay may sliver ng dugo ng Destruction Dragon Race. Bagamat isa itong pinakamataas na rank 7, ang tunay na lakas nito ay katumbas ng isang ordinaryong rank 8 Ancient God. Tungkol naman sa Heaven's Legacy Cat, ito ay mas hindi maarak. Sa puntong ito, umusok ang kanyang mga plano para sa isang grupong pag-atake. Maging ang Celestial Dragon Spatial Lock Array ay naging walang iba kundi isang bilangguan para sa mga miyembro ng Heavenly Demon Hall. Damn! Parehong patay ang Samsara Immortal Bodies ko. Hindi ko makita kung ano ang nangyayari. Mahigpit na kinuyam ng sinaunang God Nether Spring ang kanyang mga kamao, isang nakakatakot at nakakapangilabot na aura na tumataas mula sa kanyang katawan. Parang sinadyang patayin ng Heaven's Legacy Cat ang kanyang Samsara Immortal Bodies. Bagamat maraming Samsara Immortal Bodies ang Ancient God Nether Spring, ang grupo ni Francis ay nagtataglay ng mabigat na kapangyarihan sa pakikipaglaban. Kung ang mga ordinaryong Samsara Immortal Bodies niya ay naging malapit, ipapadala lang niya ang mga ito sa kanilang kamatayan. Higit pa rito, kung sila ay na-absorb sa 9 Lightning Soul Refining Mirror at magiging Lightning Soul Crystals, kahit na ang Samsara Immortal Bodies ay hindi na muling mabubuhay. Kayong dalawa, bilasan mo. Inutusan ng Ancient God Nether Spring ang Devil Saint God Duo. Sa kasalukuyang sitwasyon, tanging ang Devil Saint God Duo lang ang makakaharap sa grupo ni Francis. Para sa kanyang rank 9 Samsara Immortal Body, ito ay nasa outer zone ng Heavenly Demon Hall nang matanggap ang balita, pinakamalayo sa lugar, kaya kailangan pa ng ilang oras para makarating. Elder, nakita namin ang impormasyon tungkol sa pinakamataas na rank 8 na automat. Nahanap ng isang operator ang may-ari ng automat sa pamamagitan ng hitsura nito. Pagkatapos ng ilang pagtatanong, nalaman niya kung ano ang nangyayari. Pagkatapos ay ipinadala niya ang impormasyong ito sa Ancient God Nether Spring. Ano? Noong unang pumasok ang brat na iyon sa lugar na ito, pinatay niya ang Ancient God Ozurigate, at wala ni isa sa inyo ang nakakaalam tungkol dito. Halos hindi nagawang pakalmayan ng sinaunang God Nether Spring ang kanyang init nang muli itong nag-alab, ngunit wala na siyang mailabas na galit. Agad na tumahimik ang Secret Hall. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay huminahon ang Ancient God Nether Spring at nagsimulang mag-isip. Mukhang matagal na niyang alam ang nangyayari sa paligid niya. Nanlamig ang mukha ni Ancient God Nether Spring. Ang Heavenly Demon Hall ay ginawa gamit ang mga espesyal na materyales at pinalakas pa ng mga array. Ito ay partikular na epektibo sa pagtataboy ng Divine Sense. Sa kabila nito, tila malinaw na naunawaan ni Francis ang nakapaligid na sitwasyon, kahit na nakikipaglaban siya sa isang rank 8 automat. Sa sandaling ito, ang isa sa Samsara Immortal Bodies ng Ancient God Nether Spring ay nakatagpo ng isang bagong pag-unlad. Ito ay ang sinaunang Diyos na si Lily. Malamig na sabi ng Ancient God Nether Spring. Sa sandaling ito, naghahanda ang sinaunang Diyos na si Lily na pumasok sa lihim na bulwagan, ngunit napakaraming mga nagpapatrolya sa core area, at higit pa sa Samsara Immortal Bodies ng Ancient God Nether Spring. Ilang sandali lang ang nakalipas, ang sinaunang Diyos na si Lily ay natuklasan ng isa sa kanyang Samsara Immortal Bodies. Buti na lang at umatras agad siya. Paano naging ganito? Ang sinaunang Diyos na si Lily ay may naramdamang kakaiba na siya ay nasa hindi kapani-paniwalang panganib kung siya ay mas malalim pa.
Matapos timbangin ang mga kalamangan at kahinaan ng ilang beses, nagpasya siyang umatras at maghanap ng paraan upang makaalis sa Heavenly Demon Hall. Maaari ko rin siyang tulungan. Biglang naalala ng sinaunang Diyos na si Lily si Francis. Kanina, nang magpasya siyang subukang pumasok muli sa Secret Hall, binalaan siya ni Francis na ito ay masyadong mapanganib, ngunit tumanggi ang sinaunang Diyos na si Lily na makinig. Mula sa kanyang nakita, si Francis ay walang paraan para makaalis sa Heavenly Demon Hall at naghihintay ng pagkakataon. Ituturing ko lang ito bilang pagbabalik ng kanyang pabor, bulong ng sinaunang Diyos na si Lily sa sarili at umalis. Pagkaalis ng sinaunang Diyos na si Lily, isang rank 8 Samsara immortal body ang lumitaw sa malapit, na nagpapalabas ng enerhiya ng kaluluwa ng isang rank 9 ancient god. Ang sinaunang Diyos na si Lily at ang batang iyon ay magkasama. Ang sinaunang Diyos na si Netherspring ay nagsimulang mag-isip muli. Hindi pa rin niya alam ang tunay na pagkakakilanlan ni Francis at naniniwala na, tulad ng sinaunang Diyos na si Lily, si Francis ay kabilang sa Space-Time Sacred Land. Maaaring gusto ng sinaunang Diyos na si Lily na makipagkita sa brat na iyon at ilabas siya at ang Heaven's Legacy Cat sa lugar na ito. Ang mga mata ng sinaunang Diyos na si Netherspring ay kumislap ng matalim na liwanag. Kung hahayaan niyang magkita ang sinaunang Diyos na sina Lily at Francis, maging ang Devil Saint God duo ay mapapahamak, at kahit ang kanyang rank 9 Samsara immortal body ay hindi magagarantiya na makakaharap sa kanila. Dahil dito, tatakas sila kasama ang Heaven's Legacy Cat. Kung hindi ko kayo mahuhuli lahat, wala akong natitirang dignidad. Malamig na bumantong hininga ang Ancient God Netherspring. Mayroong dalawang nanghihimasok sa Heavenly Demon Hall. Ngayon, ang dalawang nanghihimasok na ito ay malapit ng magsama. Nangangahulugan din ito na hindi na kailangan ng Ancient God Netherspring na bantayan ang mga bagay. Kahit na magkaroon ng bagong sitwasyon, wala nang mas mahalaga kaysa sa Heaven's Legacy Cat at sa dalawang nanghihimasok. Whoosh! Sa pag-iisip na ito, ang katawan ng Ancient God Netherspring ay naging ulap ng madilim na dilaw na fog at naglaho mula sa Secret Hall. Saan ka pupunta? Kung may kakayahan ka, lumaban ka. Galit na umungal ang Ancient God Ozurigate. Mula nang mailagay ang Celestial Dragon Spatial Lock Array, huminto si Francis sa pakikipaglaban sa kanya at nagsimulang makipag-ugnayan sa iba pang miyembro ng Heavenly Demon Hall. Ilang sandali lang ang nakalipas, isa pang rank 7 Ancient God ang pinatay sa harap niya. Ang ganitong uri ng walang magawang pagkatalo at kahihiyan ay halos nawala ng katwiran sa Ancient God Ozurigate. Ngumisi si Francis. Hindi siya tumanggi na labanan ang Ancient God Ozurigate dahil natatakot siya sa kanya, mas magiging mahirap ang pagpatay sa Ancient God Ozurigate. Kung ang iba ay makatakas habang nakikipag-ugnayan siya sa Ancient God Ozurigate, siya ay magdurusa sa isang pagkawala. Dahil dito, nagpasya si Francis na harapin muna ang iba. Whoosh! Sa isang mahinang bahid ng gininto ang liwanag, nagpakita si Francis sa harap ng isang nakasuot na Asher na rank 7 Ancient God. Bilasan mo at i-undo ang array. Agad na nataranta ang Asher-robed Ancient God nang makita niyang tinutumbok siya ni Francis. Ang Celestial Dragon Spatial Lock Array ay nilikha ng 4 na tao gamit ang 4 na espesyal na tool. Ang parehong 4 na tao ay kinakailangan upang i-undo ang array, kung hindi, ito ay magiging lubhang may problema. Ang dalawang Samsara immortal bodies ay namatay, si Francis ay napatay ang isa sa 4 na tao, at ang isa ay abala sa pakikipaglaban sa Black Destruction Serpent Dragon. Sa sandaling ito, sa 4, tanging ang lalaking may pulang buhok at ang sinaunang Diyos na may asul na damit ang natira. Sa sandaling lumitaw ang Black Destruction Serpent Dragon at Heaven's Legacy Cat, sinimulan nilang dalawa na i-undo ang array, ngunit hindi pa sila nakakatugon sa anumang tagumpay. 9 Lightning Soul Refinement. Agad na pinaandar ni Francis ang 9 Lightning Soul Refine ng mirror. Ay hindi. Ang sinaunang Diyos na nakasuot ng Asher ay agad na tumigil sa pagtatangkang alisin ang hanay at nagsimulang tumakas. Swish! Gayunpaman, ang 7 tanikala ay kasing bilis niya, na humahabol sa kanya ng malapit na parang makamandag na ahas ng kidlat. Kung siya man ay bahagyang pababayaan ang kanyang bantay, siya ay mabibitag. Huwag mo nang isipin iyon. Sa sandaling ito, sinisingil ng Ancient God Ozurigate si Francis.
Galit niyang hinampas ang kanyang espada, nagpakawala ng malalaking alon ng enerhiya na bumalot sa kanyang paligid. Chaos Origin Shield. Ipinalibot ni Francis ang kanyang Chaos Origin Divine Power na bumubuo ng isang madilim na kalasag ng baluktot na enerhiya upang protektahan ang kanyang sarili. Hindi pinapansin ng Ancient God Ozurigate, inilagay niya ang lahat ng kanyang focus sa Azure-robed Ancient God. Nu! Ang sinaunang Diyos na nakasuot ng Azure ay sumigaw sa takot. Kumakapit. Ang kanyang kaluluwa ay kinaladkad palabas ng 7 tanikala, at kahit anong pilit niya, hindi siya makawala. Mangolekta. Ang 9 Lightning Soul Refining Mirror ni Francis ay nakatanggap ng isa pang kaluluwa. Ngiyaw. Ang maliit na paws ang magnanakaw ay nakatayo sa gilid, kumakaway sa mga paa nito at walang ginagawa. Matapos patayin ang 2 Samsara immortal bodies ng Ancient God Nether Spring, hindi na ito nag-aalala sa labanan. Ito ang utos ni Francis. Pagkatapos ng lahat, kung ang maliit na magnanakaw na pusa ay nakapatay ng isang tao, mayroon pa silang pagkakataon na mabuhay muli. Ngunit kung ang kanilang mga kaluluwa ay sinipsip sa siyam na Lightning Soul Refining Mirror, hindi lamang sila mabubuhay muli, ngunit maaari pa silang gawing Lightning Soul Crystals. Paano naging ganito? Natulala ang lalaking pula ang buhok. Ang array na binalak nilang gamitin para bitag at patayin si Francis ay ginagamit na ngayon para sa kapakanan ng massacre ni Francis. Whoosh! Lumipad si Francis patungo sa Black Destruction Serpent Dragon. Sa puntong ito, ang kalaban ng Black Destruction Serpent Dragon ay nasa kanyang namamatay na hininga. 9 Lightning Soul Refinement. Inactivate ni Francis ang 9 Lightning Soul Refining Mirror at kumuha ng isa pang kaluluwa. Ngayon, tanging ang Ancient God Ozurigate at ang pulang buhok na lalaki ang naiwan sa loob ng array. Sa oras na ito, dumating ang isang Rank 8 Ancient God sa labas ng array. Anong nangyari? Paano naging ganito? Ang Rank 8 Ancient God ay lubos na nabigla. Habang nasa daan, nag-aalala siya na sa oras na dumating siya, mahuhuli na ang nanghihimasok. Hindi niya inaasahan na makikita niya ito pagdating niya. Gusto niyang pumasok para tulungan ang mga miyembro ng Heavenly Demon Hall, ngunit hindi niya mabuksan ang Celestial Dragon Spatial Lock Array. Ang tanging nagawa niya ay manood sa gulat. Hindi ito maaaring totoo. Itong brat. Paano naging ganito? Ang pulang buhok na lalaki at ang Ancient God Ozurigate ay nagulat at nakakatakot na mga ekspresyon. Nanatili silang dalawa, at alam nilang dalawa na hindi sila katugma sa grupo ni Francis. Higit pa rito, ang malalakas na reinforcement mula sa Heavenly Demon Hall ay hindi pa dumarating. Kailangan din ba nilang mamatay dito? Alam nila na, kung ang kanilang mga kaluluwa ay nasisipsip sa 9 Lightning Soul Refining Mirror, walang pagkakataon na sila ay muling mabuhay. Patayin mo muna siya. Nakipagpalitan ng tingin si Francis sa Black Destruction Serpent Dragon at pagkatapos ay sinimulang salakayin ng lalaking pula ang buhok. Ang lalaking may pulang buhok at ang Ancient God Ozurigate ay parehong rank 8, ngunit ang Ancient God Ozurigate ay ang pinakamataas na rank 8, kaya medyo mahirap siyang harapin. Hindi. Sigaw ng lalaking pula ang buhok at nagsimulang tumakbo para sa kanyang buhay. Gayunpaman, mas mabagal siya kaysa kay Francis, at sa pagkakalok ng espasyo, wala siyang matatakbuhan. 9 Lightning Soul Refinement. Inactivate ni Francis ang 9 Lightning Soul Refining Mirror, na nagpaputok ng 7 chain ng kidlat. Pagsira ng Dragon Flame. Ikinaway ng Black Destruction Serpent Dragon ang 2 kuko nito, na nagpakawala ng 2 bowl ang apoy ng itim at pulang apoy. Ang mga ito ay agad na naging 2 apoy na buhawi na gustong sirain ang lahat. Iligtas mo ako. Kung magtutulungan tayo, baka makayanan natin sila. Nanganganib ang kanyang buhay, humingi ng tulong ang lalaking pula ang buhok sa Ancient God Ozurigate. Natalo kami. Kahit magtulungan kami, walang paraan na matatalo namin sila. Ang Ancient God Ozurigate ay may malungkot na ekspresyon. Hindi siya kalaban ni Francis, at ang lalaking pula ang buhok ay hindi katugma sa Black Destruction Serpent Dragon. Nandoon pa rin ang nanunood na Heaven's Legacy Cat. Nakakakilig na nova. Sinamantala ni Francis ang pagkakataong ito at nagpakawala ng makapangyarihang eye bloodline technique. Boom! Bang!
Ang buong katawan ng taong pula ang buhok ay nilamon ng magulong enerhiya, at ang napakalaking pagsabog ay sumabog sa kanyang katawan sa mga piraso. Kumakapit. Ang mga tanikala ng kidlat ay pumulupot sa kanyang kaluluwa at kinaladkad ito sa Nine Lightning Soul Refining Mirror. Tanging ang Ancient God Ozurigate ang naiwan sa hanay. Si Francis at ang Black Destruction Serpent Dragon ay parehong nakatitig sa kanya. Hindi. Ayokong mamatay. Ang sinaunang Diyos Ozurigate ay nagbigay ng malungkot na alulong. Biglang tumibok ang kanyang katawan sa nakakatakot na enerhiya. Hindi maganda, self-detonation. Agad na nag-back up si Francis at ang Black Destruction Serpent Dragon habang nagpapatupad ng mga hakbang sa pagtatanggol. Sa ganitong paraan, hindi ko na kailangang mamatay. Isang masakit at malungkot na tingin ang lumitaw sa mukha ng Ancient God Ozurigate. Ang isang kaluluwang nagpasabog sa sarili ay hindi maaaring kaladkarin ni Francis, kaya may pagkakataon pa siyang mabuhay muli. Isang mapait na ngiti ang ibinigay ng Ancient God Ozurigate. Hindi niya akalain na mapipilitin siya sa ganitong estado gamit ang self-detonation para lang mabili ang sarili ng pagkakataong mabuhay. Ngiyaw! Ang maliit na paws ang magnanakaw ay tumalon sa gilid ni Francis. Inabot nito ang isang kuko at pinakawalan ang isang hadlang ng mga magaspang na ron. Ang layunin ng silang sa hadlang na ito ay tila may kakayahang sugpuin ang anumang uri ng kapangyarihan. Boom! Bang! Isang nakakatakot na bagyo ng enerhiya ang dumaan sa mga hangganan ng Celestial Dragon Spatial Lock Array. Bahagyang nanginig ang paligid habang ang Celestial Dragon Spatial Lock Array ay simpleng nabasag. Ang lugar ay desyerto. Matagal nang napansin ng Rank 8 Ancient God sa labas ng array na may kakaiba at tumakas. Gayunpaman, napansin ni Francis na, hindi kalayuan kung saan nagpasabog ang Ancient God Ozurigate, may dumating na iba. 1343. Ang sinaunang Diyos na si Lily ay nagpaplano na hanapin si Francis at isama siya nito. Pagkatapos ng lahat, ang dalawa ay nagtulungan ng kaunti, at nang maglaon, binigyan ni Francis ang sinaunang Diyos na si Lily ng isang mabuting intensyon na babala. Ang pagsama kay Francis ay kasing dali rin ng pag-angat ng daliri niya. Ngunit pagdating niya sa pinagtataguan ni Francis, nakaramdam siya ng matinding pag-alo ng enerhiya at nakarinig ng nakakapangilabot na pagsabog. Sa simula, naniniwala ang sinaunang Diyos na si Lily na ang pinagtataguan ni Francis ay natuklasan ng Heavenly Demon Hall at ang dalawa ay nasa gitna ng isang malaking labanan. Nagplano siyang pumunta sa tulong ni Francis. Gayunpaman, sa oras na dumating siya sa paligid ng Celestial Dragon Spatial Lock Array, nakita niya si Francis at ang Black Destruction Serpent Dragon na nagtutulungan upang patayin ang lalaking may pulang buhok. Samantala, sa kabilang dulo, pinili ng pinakamataas na Rank 8 Automat na magpasabog sa sarili. Ang lalaki at ang Automat ay may masakit, nagdadalamati, walang magawa, at walang kahihiyang ekspresyon. Ang tanawing ito ay nagbigay sa isipan ng sinaunang Diyos na si Lily ng napakalaking pag-igting. Bagamat may katulong si Francis, ang kanyang katulong ay isang peak rank 7 lang, ngunit nagawa pa rin nilang itulak ang mga kaaway sa ganitong estado. Ito ay hindi isang bagay na maaaring gawin ng isang taong kakapasok lang sa rank 8. Kung hindi dahil sa katotohanan na ang sinaunang Diyos na si Lily ay nakipagtulungan kay Francis noon, hindi siya kailanman maniniwala na ang tao sa bola ng maraming kulay na fog ay si Francis. Pagpatay sa isang rank 8 na sinaunang Diyos sa isang direktang paghaharap at pagpilit sa isang peak rank 8 Automat na magpasabog sa sarili. Ang mukha ng sinaunang Diyos na si Lily ay nagyelo sa gulat. Ang isang peak na rank 8 Automat ay talagang ayaw lumaban at piniling magpasabog sa sarili. Mahirap isipin kung ano ang nangyari sa loob ng Celestial Dragon Spatial Lock Array. Sa sandaling ito, napansin ni Francis ang sinaunang Diyos na si Lily. Paano ka nandito? Tumingin si Francis sa sinaunang Diyos na si Lily at direktang nagtanong. Hindi ba nagpunta ang sinaunang Diyos na si Lily sa Core Secret Hall? Kahit na siya ay nabigo, hindi ba siya dapat na naghahanap ng mga pagkakataon upang makatakas? Bakit pumunta at hanapin siya?
Sa sandaling ito, ang maliit na boss ang magnanakaw ay gumamit ng ilang mahiwagang paraan upang i-undo ang mga labi ng Celestial Dragon Spatial Lock Array. Manem. Ngumisi ang sinaunang Diyos na si Lily. Ang hanay ay medyo nakahadlang sa kanyang pangunawa. Ngayong wala na ang hanay, agad niyang naramdaman ang matinding nakamamatay na aura. Malinaw na ang taong pula ang buhok at ang Ultimate ay malayo sa tanging mga tao na namatay sa hanay na ito. Ang sinaunang Diyos na si Lily pagkatapos ay mabangis na tinitigan ang Black Destruction Serpent Dragon. Destruction Dragon Race. Lalong nabigla ang ekspresyon niya. Ang aura ng Black Destruction Serpent Dragon ay bahagyang nanginag sa kanyang kadugo. Kahit na ang bloodline ng Black Destruction Serpent Dragon ay napakanipis, ito pa rin ang bloodline ng isang lahi na nirerango sa nangungunang 10 ng 10,000 ancient races, ang Destruction Dragon Race. Ang pinakamalakas na bloodline ng Destruction Dragon Race ay maihahambing pa sa isa sa 8 Great God Eyes. Hinahanap ko kung saan ka nagtatago. Akala ko wala ka ng paraan para umalis, kaya binalak kitang isama. Ang sinaunang Diyos na si Lily ay nag-alinlangan ng ilang sandali bago nagsalita. Sa ngayon, tinatrato niya si Francis bilang pantay na pag-iral. Ang pagkakaroon ng kagilahilalas na mga tagumpay sa labanan pagkatapos na halos hindi makapasok sa rank 8 ay hindi siya naging mas mababa sa kanya. Naantig si Francis. Kanina pa talaga siya naghintay para makaalis. Gayunpaman, kung aalis siya kasama ang sinaunang Diyos na si Lily, tiyak na makukuha niya ang atensyon ng Spacetime Sacred Land. Noong inagaw ni Francis ang Spacetime Robe mula sa koponan ng Spacetime Sacred Land sa Wild Ancient Secret Dimension, talagang nagkaroon siya ng sama ng loob dito. Naghahanda na si Francis na tumanggi nang bigla siyang magkaroon ng isa pang ideya. Gumawa tayo ng deal, diretsyong sabi ni Francis. Hindi ko kailangan ng anuman para ilabas ka dito. Ang mga mata ni Lily ay kumislap sa panghahamak. Nagkakamali ang sinaunang Diyos na si Lily na binigyang kahulugan ni Francis ang kanyang mga intensyon bilang gustong kunin siya kapalit ng ilang yaman na pag-aari niya. Siyempre, talagang hinanggad ng sinaunang Diyos na si Lily ang Spacetime Robe na iyon. Na-misunderstood mo ako. May balak akong ipagpalit. Bahagyang ngumiti si Francis. Natigilan sandali ang sinaunang Diyos na si Lily, bahagyang namumula ang kanyang mga pisngi, ngunit mabilis siyang nakabawi. Anong klaseng deal? Bulong ng sinaunang Diyos na si Lily. Maaari kitang hayaang makapasok sa dimensyon ng Spacetime Robe at makapasok sa rank 9, at may maitutulong ka sa akin. Mahinang ngumiti si Francis. Ipasok ang dimensyon ng Spacetime Robe. Makapasok sa rank 9. Ang sinaunang Diyos na si Lily ay natigilan. Kailangang mapagtanto ng isa na ang bawat isa sa tatlong ranggo ng sinaunang Diyos ay napakahirap masira. Kahit na sa tulong ng isang mas mataas na antas na dalubhasa, ang paglusot ay hindi isang bagay na magagawa ng isang tao sa kalooban. At ang nagsasabi nito sa kanya ay isang taong nasa mababang antas ng paglilinang. Bilang karagdagan, ang pagpasok sa panloob na dimensyon ng Spacetime Robe ay katumbas ng pagpindot sa core ng Spacetime Robe. Bagamat ang Spacetime Robe ay mayroon ng master, kung si Francis ay nasugatan ng husto o ang sinaunang Diyos na si Lily ay may espesyal na paraan, ganap niyang kaya niyang nakawin ito. Heavenly God Liquid. Narinig mo na ba ito? Tanong ni Francis. Tanging isang tao lang na kumuha ng Heavenly God Liquid sa unang pagkakataon ang makakaranas ng napakataas na pagkakataong makapasok sa susunod na kaharian. Hindi pa narinig ni Francis ang tungkol sa Heavenly God Liquid bago niya ito nakuha. Marahil ito ay ilang kayamanan para sa paglusob na binuo ng Heaven's Legacy Race. Kaya, ang sinaunang Diyos na si Lily ay malamang na hindi kailanman kumuha ng Heavenly God Liquid dati. Umiling ang sinaunang Diyos na si Lily, na nagpapahiwatig na hindi pa niya narinig ang tungkol dito. Ang kayamanang ito ay nagbibigay ng isang tiyak na pagkakataon para sa isang dalubhasa sa isa sa 9 na ranggo ng tunay na Diyos na makapasok sa susunod na ranggo. Kung mas mababa ang paglilinang ng isang tao, mas mataas ang pagkakataon ng isang tao. Kinuha ko ang ilan dito, na nagpapahintulot sa akin na makapasok sa rank 8.
Ikaw ay nasa tuktok na rank 8, kaya hindi ka dapat magkaroon ng anumang mga problema. Si Francis ay partikular na naglalarawan ng Diyos para kay Ling. Kahit na ang pinakamataas na rank 8 ay malamang na walang anumang problema, si Francis ay hindi nang ahas na magbigay ng 100% garantiya. Walang sino man ang makakapagsalita ng buong kumpiyansa tungkol sa mga probabilidad. Kaya naman, malinaw muna niyang ipinaliwanag ang sitwasyon. Sumasang-ayon ako. Ang sinaunang Diyos na si Lily ay mabilis na tinanggap ang kasunduan. Ang deal na inaalok ni Francis ay mayroon lamang mga kalamangan at kawalan para sa kanya. Okay. Agad na kumuha ng kontrata si Francis. Ang pangunahing layunin ng pagpirma ng kontrata ay upang itali ang sinaunang Diyos na si Lily upang hindi siya gumawa ng anuman sa spacetime robe habang nasa loob ng spacetime robe dimension at ganap na tumutok sa paglusot. Ibinigay ni Francis ang isa sa huling dalawang bahagi ng Heavenly God Liquid sa sinaunang Diyos na si Lily. Swish! Gamit ang isang flap ng spacetime robe, ang Ancient God Lily at ang Black Destruction Serpent Dragon ay pumasok sa panloob na dimensyon nito. Kling-klang! Ang maliit na pas ang magnanakaw ay naghagis ng ilang tansong barya at saka tumuro sa isang direksyon. Lumipad si Francis sa direksyon na ipinahiwatig ng maliit na pas ang magnanakaw. Isang figure ang biglang lumitaw sa isang cultivation chamber. Elder, ang nanghihimasok ay patungo sa silangan. Agad niyang ipinaalam sa pamamagitan ng isang message token. Sa orihinal, ang taong ito ay patungo sa target na lokasyon ayon sa mga utos ng Ancient God Nether Spring upang si Francis ay mapaligiran at mapatay. Gayunpaman, isang hindi inaasahang pag-unlad ang naganap, at lahat sila ay nakatanggap ng isa pang utos na nagsasabi sa kanila na huwag lumapit. Kaya, maraming miyembro ng Heavenly Demon Hall ang nakatago sa paligid, kabilang ang Samsara Immortal Bodies ng Ancient God Nether Spring. Ang Ancient God Nether Spring ay kasalukuyang naglalakbay ng buong bilis sa Heavenly Demon Hall. Mayroon siyang mata ni Samsara, kaya hindi siya gaanong bihasa sa labanan, at ang kanyang bilis ay hindi kakaiba. Kung ikukumpara sa isang spacetime god ay descendant tulad ng Ancient God Lily, hindi man lang siya close. Sa sandaling ito, naglabas siya ng isang token ng mensahe. Makakatakas ka ba talaga? Malamig na ba maantong hininga ang Ancient God Nether Spring? This time, personal na siyang lumalabas. Ang dalawang nanghihimasok ay napahamak, at ang Heaven's Legacy Cat ay hindi makakatakas. Teka, sa silangan. Napangiwi ang Ancient God Nether Spring habang nagsimula siyang mag-isip. Damn! Tumatakbo sila papunta sa kung ano ang pinakaligtas na lugar. Ang sinaunang Diyos Nether Spring ay agad na nagsimulang magmura. Ang kanyang rank 9 Samsara Immortal Body ay nagmumula sa kanluran habang siya mismo ay nagmumula sa hilaga. Nagkataon, si Francis ay tumatakas sa silangan. Alam kaya ni Francis ang lahat ng ito. Ito ay dapat na ang Heaven's Legacy Cat. Agad na naunawaan ng sinaunang Diyos Nether Spring. Ang Heaven's Legacy Cat ay nasa tabi ni Francis sa lahat ng oras na ito. Para sa makapangyarihang Heaven's Legacy Cat na mahulaan ang lahat ng ito ay lampas sa inaasahan. Ang ginagawa mo lang ay antalahin ang oras ng iyong kamatayan. Ang sinaunang Diyos Nether Spring ay walang gaanong pakialam. Higit pa rito, malamang na maabyute ng Devil Saint God duo si Francis ng medyo mabilis. Hindi niya hiniling na hulihin nila si Francis, guluhin at sugpuin lang siya. Kung hindi nila magagawa iyon, kailangan nilang tiyakin na hindi sila mawawala sa kanyang landas. Sa sandaling dumating ang Ancient God Nether Spring at ang kanyang rank 9 Samsara Immortal Body, ang lahat ay magiging maayos. Ang mga corridors ng Heavenly Demon Hall ay kasing komplikado ng isang maze. Swish! Ang mga pakpak sa likod ni Francis ay umalangaw-ngaw habang binabagtas niya ang mga corridors bilang isang gintong bahid ng liwanag. Umaasa ako na ang sinaunang Diyos na si Lily ay makakalusot sa lalong madaling panahon, naisip ni Francis sa kanyang sarili. Sa totoo lang, makakaalis na lang siya kasama ang sinaunang Diyos na si Lily. Ngunit medyo ayaw pa ring umalis ni Francis, kaya nakipagkasundo siya sa sinaunang Diyos na si Lily.
Kapag nakapasok na ang sinaunang Diyos na si Lily sa rank 9, hindi na nila kakailanganing lumabas sa Heavenly Demon Hall. Bilang karagdagan, ang taong higit na nakinabang sa deal na ito ay ang sinaunang Diyos na si Lily. Mula sa isang tiyak na pananaw, si Francis ay bumubuo ng isang magandang relasyon sa Space-Time Sacred Land. Mabilis silang dumating. Naningkit ang mga mata ni Francis. Biglang lumiko si Francis sa susunod na tinidor. Kasabay nito, lumabas ang Devil Saint God duo mula sa koridor na nasa unahan niya. Manghihimasok. Sabay na sigaw ng magkapareha. Natanggap nila ang utos ng sinaunang Diyos Nether Spring. Kailangan lang nilang pigilan ang nanghihimasok o kahit man lang siguraduhing hindi siya mawawala. Ngunit nang una nilang makita si Francis, medyo nagulat silang dalawa. Batay sa sinabi ng Ancient God Nether Spring, ang lakas ng grupo ni Francis ay mas mataas sa kanila, kaya hindi sila pinayagang makipag-ugnayan sa kanya ng direkta. Ngunit sa ilang kadahilanan, tumakas si Francis nang makita niya sila. Kung mas malakas si Francis kaysa sa kanila, bakit siya tumakbo? Talagang nalito ang Devil Saint God duo. Pagkatapos niya, agad namang hinabol ng dalawa. Hindi sila pinansin ni Francis. Siya ay medyo mabilis kaysa sa kanila pa rin. Kung magpapatuloy ito, tiyak na itatapon niya ang kanilang pagtugis. Damn! Mas mabilis ang batang ito kaysa sa atin. Ang Devil Saint God duo ay may hindi magandang tingnan sa kanilang mga mukha. Sa totoo lang, kung ibibigay ni Francis ang lahat ng kanyang lakas sa paglipad, ang dalawang ito ay hinding-hindi makakasabay. Gayunpaman, si Francis ay dumaan lang sa isang malaking labanan na nakakonsumo ng malaking halaga ng enerhiya. Mayroon pa siyang mas mahahalagang bagay na dapat gawin mamaya, kaya hindi na kailangang gumastos ng labis na enerhiya sa isang bagay na tulad nito. Bukod pa rito, hindi lang mahalaga ang pagtapon sa pagtugis sa pares na ito. Pagpatay ng demonyo. Banal na engkanto espiritong espada. Ginamit ng Devil Saint God duo ang kanilang pinakamalakas na pag-atake para guluhin si Francis. Umiwas si Francis at patuloy na hindi pinansin ang mag-asawa habang siya ay random na lumipad sa mga bulwagan ng Heavenly Demon Hall. Hindi pa rin tapos. Ang pagkaantala ng masyadong mahaba ay magiging mapanganib. Ipinadala ni Francis ang isang bahagi ng kanyang isip sa space-time robe. Sa sandaling ito, ang sinaunang Diyos na si Lily ay nasa mahalagang sandali sa pagbuo ng kanyang banal na yugto. Biglang bumagal si Francis. Ay hindi. Ngumisi si Francis at nagsimulang lumipad patungo sa Devil Saint God duo. Haha, saan ka tumatakbo? Malamig na tumawa ang Devil Saint God duo habang inaatake nila si Francis. Hindi sila nagulat sa pagbabago ng ugali ni Francis. Sa sandaling ito, isang nakakatakot na enerhiya ang lumitaw sa malapit. Unti-unting uminit ang paligid habang nagsimulang kumaluskos ang hangin sa kuryente. Intruder, mamatay ka. Isang nakakabinging dagandong ang naging sanhi ng panginginig ng hangin. Isang higanteng pulang figure ang biglang lumitaw sa dulo ng bulwagan. May katawan ito ng tao at ulo ng dragon. Dalawang pakpak ang umusbong mula sa likod nito at ang mukha nito ay ganid at despot eco. Ito ay walang iba kundi ang rank 9 Samsara Immortal Body, ang Thunder Flame Ancient Dragon. 1344. Intruder, mamatay ka. Sa sandaling lumitaw ang Thunder Flame Ancient Dragon, galit na galit itong humiyaw, na naging sanhi ng pag-ugong at pag-ugong ng paligid nito. Rank 9 Samsara Immortal Body. Agad na tumalikod si Francis at tumakas. Kung ito ay isang normal na rank 9 Ancient God, si Francis at ang kanyang dalawang pinakamataas na kalidad na Divine Artifact ay maaaring makipaglaban. Ngunit sa kanyang nakaraang buhay, ang Thunder Flame Ancient Dragon na ito ay bahagi ng isang kakila-kilabot na lahi na ginawa para sa digmaan, at ngayon ay nagtataglay ito ng isang hindi namamatay na katawan. Kung siya ay maglakas loob na saktan ito, siya ay naghahanap lamang ng kamatayan. At bukod pa, mayroon pa ring Devil Saint God duo na haharapin. Labas sa daan. Sa sandaling lumingon si Francis, nakita niya na ang Devil Saint God duo ay naglunsad na ng matinding pag-atake.
Agad niyang pinaikot ang kanyang Chaos Origin Divine Power sa isang madilim na kalasag ng enerhiya, at pagkatapos ay inactivate niya ang 9 Lightning Soul Refining Mirror. Swish! Ang 9 Lightning Soul Refining Mirror ay nagdure ng napakalaking dragon ng kidlat. Ang nanginginig na momentum at kidlat ay nagpa-atres sa Devil Saint God duo, ngunit bilang Samsara Immortal Bodies, wala silang dapat ikatakot. Forbidden Illusion Lost World. Nang naghahanda ang Devil Saint God duo na gumamit ng mas malalakas na pag-atake, ang kaliwang mata ni Francis ay nag-activate ng isang Soul Illusion Art. Bagamat ang Devil Saint God duo ay parehong pinakamataas na rank 8, nalilito pa rin sila ng ilang sandali sa mga ilusyon ni Francis. Boom! Bang! Bumagsak! Habang mahina ang Devil Saint God duo, pinunit sila ng napakalaking dragon na kidlat. Ang kanilang mga katawan sa tatters, sila ay napilitang umatras. Sinamantala ni Francis ang pagbukas na ito para tumakas. Saan ka pupunta? Sa likod niya, ang rank 9 Samsara Immortal Body ay sumigaw at iwinagayway ang kamay nito. Kaboom! Isang nakasisilaw na dragon ng kidlat at apoy ang bumaril pasulong. Sa mga tuntunin ng parehong momentum at kapangyarihan, nalampasan nito ang kidlat na dragon na inilabas ng 9 Lightning Soul Refining Mirror ni Francis. Ang apoy kidlat dragon ay nag-iwan ng isang eksena ng pagkawasak sa kanyang kalagayan. Space-time barrier. Agad na inactivate ni Francis ang space-time robe, malabong spatial layer na lumilitaw sa paligid niya. Sa sandaling hawakan ng Fire Lightning Dragon ang layer na ito ng space-time energy, agad nitong naramdaman ang mga epekto. Boom! Hiss! Pagkalipas ng ilang sandali, nagtagumpay ang apoy kidlat na dragon na hipa ng space-time na enerhiyang ito. Ngunit sa oras na ito, nakagawa na si Francis ng malinis na paglayas. Pagkatapos niya, huwag mo siyang pakawalan. Agad na sumigaw ang Devil Saint God duo. Ngayong narito na ang rank 9 Samsara Immortal Body ng Ancient God Nether Spring, ano ang pag-asa na lumaban ang nanghihimasok? Kahit na tumakas siya ng buong lakas, hindi siya makakatakas sa mga kamay ng Thunderflame Ancient Dragon. Huwag magmadali, ungol ng Thunderflame Ancient Dragon. Tatanungin pa sana siya ng Devil Saint God duo nang makatanggap sila ng mensahe mula sa Ancient God Nether Spring. Ang nanghihimasok na ito ay malamang na nakipagkita na sa sinaunang Diyos na si Lily. Siya rin ay may tulong ng isang Black Destruction Serpent Dragon at ang Heaven's Legacy Cat. Kunin mo sila kung kaya mo, ngunit hanggat hindi mo siya malilimutan. Ang Devil Saint God duo ay natigilan sa mga salitang ito. Kung talagang ito ay tulad ng sinabi ng kanilang Panginoon, kung gayon kahit na magtrabaho silang dalawa sa Thunderflame Ancient Dragon, hindi nila tiyak na mahuli si Francis. Ngunit kung personal na dumating ang Ancient God Nether Spring, walang magiging problema. Kahit na ang Eye of Samsara ay hindi partikular na angkop para sa labanan, ang Ancient God Nether Spring ay isa pa ring rank 9 Ancient God. Ang kanyang lakas ay hindi maaaring maliitin. Lahat ng tao sa Heavenly Demon Hall ay kasalukuyang nasa ilalim ng aking pamumuno. Nagko-converge sila sa iyong lokasyon ngayon. Pagdating ng panahon, ipapatikim ko sa kanila ang kawalan ng pag-asa. Malamig na umungol ang Ancient God Nether Spring, umaalingaw-ngaw ang malamig niyang boses sa kanilang tatlo. Ang pagkamuhi ng Ancient God Nether Spring kay Francis ay hindi masasabi. Para sa kapakanan ng tagumpay ng operasyong ito, ginamit ng Ancient God Nether Spring ang lahat ng kanyang kapangyarihan at personal pa siyang nakipaglaban. Bilang karagdagan, pinakilos niya ang lahat ng tao sa Heavenly Demon Hall na maaaring pakilusin. Ang napakalaking hanay ng mga puwersa ay para sa kapakanan ng pagpatay sa dalawang nanghihimasok at paghuli sa isang Heaven's Legacy Cat. Manem. Hindi nila sinusubukang abutin. Medyo nagulat si Francis. Sa normal na mga pangyayari, ang rank 9 Samsara Immortal Body ay dapat na hinahabol siya ng buong lakas. Ang Thunderflame Ancient Dragon ay may higit sa sapat na bilis upang makasabay kay Francis. Naghanda na si Francis. Kung siya ay walang kalaban-laban, siya ay magkakaroon ng Black Destruction Serpent Dragon at ang Heaven's Legacy Cat Strike.
Kung hindi pa rin ito sapat, magpapatawag siya ng higit pang mga katulong mula sa Ancient Dream Realm. Gayunpaman, ang Thunder Flame Ancient Dragon at ang Devil Saint God duo, kahit na hinahabol pa rin si Francis, ay hindi ginagamit ang lahat ng kanilang lakas. Mabuti rin ito. Dahil binibigyan mo ako ng oras, maghahanda ako ng isang magandang sorpresa para sa inyong lahat. Tumawa si Francis habang patuloy na tumatakbo. Sa Heavenly Demon Hall, ang lahat ng miyembro na maaaring pakilusan ay nasa ilalim ng utos ng Ancient God Nether Spring. Sa isang lihim na silid, ang mukha ng isang payat na babae ay binalot ng takot. Isa siya sa mga miyembro na nakipagtulungan sa Ancient God Profound Devil at sa iba pa para magsimula ng massacre sa mga guho ng Heaven's Legacy Race. Siya talaga. Ancient God Profound Devil at ang iba pa ay patay na. Medyo nalungkot ang payat na babae. Kung tutusin, ang anim sa kanila ay nagtutulungan sa mga misyon sa loob ng maraming taon, ngunit ngayon, siya na lang ang natitira. Ang payat na babae ay biglang naglabas ng message token, ngunit kahit na matanggap ang utos ng Ancient God Nether Spring, hindi siya gumalaw. Ang payat na babae ay maraming beses na nakipag-ugnayan kay Francis. Mayroon na siyang sapat na mga pahiwatig upang gamitin ang kanyang Eye of Destiny para mahulaan kung ano ang magiging resulta ng sitwasyon para sa kanya. Grabe! Kung mahuli ang nanghihimasok, lahat ay gagantimpalaan ng mga puntos ng kontribusyon. Ang isang puting buhok na matanda ay may nasasabik na ekspresyon habang siya ay lumipat. Lahat ng miyembro sa Heavenly Demon Hall ay gumagalaw sa parehong pangkalahatang direksyon. Sa wakas ay nagsimulang mapansin ito ng tumatakas na si Francis. Matapos gamitin ang kanyang God's Spiritual Eye, napagtanto niya na medyo kakaunti ang mga tao sa paligid niya na gumagalaw, ngunit wala ni isa sa kanila ang umatake sa kanya. Hindi ko akalain na ang Heavenly Demon Hall ay magpapakilos ng ganoon kalaking puwersa para harapin ako. Si Francis ay nagbigay ng walang magawang ngiti. Ang kanyang kaaway ay tila masyadong mataas ang tingin sa kanya. Sa unahan, iyon ay nanlamig ang mga mata ni Francis. Sa sandaling ito, naramdaman ni Francis ang matinding pressure sa likod niya. Nag-init ang kanyang paligid, at nagsimulang kumaluskos ang hangin sa kuryente. Boom! Ang Thunder Flame Ancient Dragon at ang Devil Saint God duo ay biglang sumabog ng napakabilis at naabutan. Kasabay nito, ilang figure na hindi nakilala ni Francis ang lumitaw sa paligid ni Francis. Bagamat hindi nila makita si Francis, nakatanggap sila ng utos ng isang tao at mabilis na nagsimulang palibutan si Francis. Hayaan mo akong makita kung hanggang kailan ka mananatiling mayabang. Sa sandaling ito, isang malamig na dagandong ang nagmula sa harapan. Boom! Bang! Bumagsak! Isang napakalaking momentum ang durog sa lahat ng mga gusali sa paligid niya. Ilang sandali pa, isang malaki at itim na figure ang lumitaw sa harap ni Francis. Nakasuot siya ng itim na damit at naninirahan sa isang ulap ng madilim at masamang ambon. Ang kanyang mga mata, na tila patungo sa underworld, ay nanlilisik kay Francis. Nang ang Ancient God Nether Spring ay tumingin kay Francis, ang kanyang mukha ay naging abnormal na mabagsik at nakakatakot. Halata sa mukha niya ang galit, excitement, at hinanakit. Rango ng Nine Samsara God ay descendant. Walang pakialam na tinitigan ni Francis ang Ancient God Nether Spring. Nakipagpalitan na ng maraming suntok si Francis sa Ancient God Nether Spring, ngunit ito ang unang pagkakataon na talagang nagkita ang dalawa. Hindi ko akalain na personal kang gagawa ng aksyon. Talagang hindi naisip ni Francis ang posibilidad na ito. Lumilitaw na ang pagkamuhi sa kanya ng Ancient God Nether Spring ay umabot na sa limitasyon nito. Sa wakas ay naunawaan ni Francis kung bakit hindi agad siya inatake ng Thunder Flame Ancient Dragon. Ito ay dahil gusto ng Ancient God Nether Spring na pahirapan si Francis at patayin siya mismo, marahil ay gawin pa siyang Samsara Immortal Body para hindi mamatay si Francis kahit na gusto niya. Ang Thunder Flame Ancient Dragon at ang Devil Saint God duo ay lumitaw sa likod ni Francis. Nararamdaman din ni Francis ang mahihinang aura sa paligid niya. Mamatay. Malamig na tinitigan ng Ancient God Nether Spring si Francis.
Nang sabihin niya ang mga salitang ito, naramdaman na ni Francis ang nakasusuklam na palso ng banal na kapangyarihan sa paligid niya. Teka lang. Hindi mo ba gustong malaman kung bakit handang sumunod ang Heaven's Legacy Cat sa akin at makinig sa mga utos ko? Biglang tanong ni Francis. Nagulat ang sinaunang Diyos Nether Spring. Hindi siya nabigla sa katotohanang alam ni Francis ang katagang Heaven's Legacy Cat, ngunit talagang interesado siya kung bakit sinundan ng Heaven's Legacy Cat si Francis, handang manloob ang mga kayamanan para sa kanyang kapakanan, at nakinig pa sa utos ni Francis sa pagpatay sa mga miyembro ng Heavenly Demon Hall. Kanina, pagkatapos makuha ang Heaven's Legacy Cat, kahit anong gawin nila, ang Heaven's Legacy Cat ay hindi kailanman nakipagtulungan. Kung sasabihin mo ang paraan, gagawin kong mas kaaya-aya ang iyong kamatayan, nag-alinlangan sandali ang Ancient God Nether Spring bago tuluyang sinabi. Hindi maaaring payagang mabuhay si Francis, ngunit kung makakakuha siya ng kaunti pang impormasyon mula sa kanya, gagawin niya ito. At kung hindi niya kaya, hindi masyadong mahalaga. Pagkatapos ng lahat, ang Heaven's Legacy Cat ay mabilis na kukunin ng isang Godlord expert. Kung ibibigay ko ang lahat ng ninakaw ko sa mga kabangyaman, maaari mo ba akong palayain? Nagpakita ng nakakatakot na ekspresyon si Francis habang nakipagnegosasyon siya sa Ancient God Nether Spring. Huminto ang Ancient God Nether Spring, kumunot ang kanyang noo. Kung talagang inatake nila siya, maaaring magpasabog si Francis, na magreresulta sa pagkasira ng karamihan ng mga kayamanan. Ang sinaunang Diyos Nether Spring ay inis at naguguluhan. Teka. Sinusubukan niyang bumili ng oras. Ang mukha ng sinaunang God Nether Spring ay biglang lumibot, at ang kanyang nagyayelong hangarin sa pagpatay ay naging halos nahahawakan. Ngayon lang, masyado siyang natukso sa ipinangako ni Francis kaya hindi niya lubos na isinaalang-alang ang sitwasyon. Ngayong kumalma na siya, marami siyang napansin na kaina-hinalang punto. Una, si Francis ay random na tumatakbo sa Heavenly Demon Hall, hindi gumagawa ng anumang pagtatangka upang makahanap ng labasan. Pangalawa, ang sinaunang Diyos na si Lily ay nakipagkita na kay Francis, ngunit walang bakas sa kanya. Sa wakas, hindi rin nagpakita ang Black Destruction Serpent Dragon at ang Heaven's Legacy Cat. Ang lahat ng ito ay masyadong abnormal at ginawa ang Ancient God Nether Spring na hindi mapalagay. Patayin siya. Utos ng sinaunang Diyos Nether Spring. Pagkaraan ng ilang sandali, ang kanyang mga mata ay pumipintig ng kahangahangang eye intent, at isang transcendent na intent na enerhiya ang nagsimulang walisin sa lugar. Sa kabilang dulo, ang mga kuko ng Thunder Flame Ancient Dragon ay sumabog na may mga eskarlata na apoy at kuryente na napalitan ng nakakatakot na mga bola ng enerhiya. Nararamdaman din ni Francis ang mga pulso ng divine power mula sa iba pang lugar sa paligid niya. Sa sandaling ito, mahigpit na napapalibutan si Francis ng 2 rank 9s, 2 peak rank 8s, at ilang iba pang sinaunang Diyos. Wala siyang matatakbuhan. Kaya mo ba talaga akong patayin? Ngumisi si Francis. Sa sandaling magsalita siya, lahat ng tao sa paligid niya ay nagpakita ng mapang-asar na mga ngiti. Kahit nasa harap ng kamatayan, ang yabang mo pa rin. Anong biro? Hindi magtatagal, mamatay ka ng walang libingan na matatawag sa iyo. Nagtawanan ng maraming sinaunang Diyos. Gayunpaman, ang Ancient God Nether Spring ay naging mas hindi mapalagay. Bees. Ang kanyang mga mata ay sumabog sa isang bola ng madilim na liwanag. Ito ay napuno ng tunay na samsara intent, na tila may kakayahang magbigkis sa lahat ng nabubuhay na nilalang sa universo. Ang eye bloodline technique ng Ancient God Nether Spring ay malapit ng tamaan si Francis, ngunit tila hindi pa rin siya nag-aalala. Oras na para ipakita mo ang iyong kakayahan, bulong ni Francis at pagkatapos ay iwinagayway ang kanyang manggas. Biglang sumulpot ang isang babaeng nakapilak na may magandang mukha at maliksi ang katawan. Void Spirit Slash. Sa sandaling lumitaw ang sinaunang Diyos na si Lily, bahagya niyang iwinagayway ang kanyang silver scimitar, nagpapadala ng isang kumikinang na sinag ng pilak na liwanag. Whoosh! Ang pamamaraan ng eye bloodline ng sinaunang God Nether Spring ay tinusok ng pilak na sinag ng liwanag na ito.
Pagkaraan ng ilang sandali, ang I-bloodline technique ng Ancient God Nether Spring ay hiniwa at hiniwa sa hindi mabilang na piraso, na nagkalat at naglaho. 1345. Ang sinaunang Diyos na si Lily ay biglang lumitaw at binasag ang pamamaraan ng I-bloodline ng Ancient God Nether Spring sa isang galaw. Kasabay nito, isang makamundong enerhiya na kabilang sa isang rank 9 Ancient God ang dumaan sa lugar. Ang enerhiyang ito ay naging sanhi ng mga pag-atake ng rank 8 at rank 7 Ancient God sa lugar na pansamantalang bumagal. Ranggo siyam na sinaunang Diyos. Gulat na tinitigan ng sinaunang D. Os Nether Spring ang sinaunang Diyos na si Lily. Ang sinaunang Diyos na si Lily ay malinaw na nakipagkita kay Francis, ngunit hindi siya nagpakita ng sarili. Ito ay naging dahilan upang siya ay hindi mapalagay. Sa wakas ay naunawaan na niya. Ang sinaunang Diyos na si Lily ay nasa space-time robe dimension, sinusubukang makalusot pagkatapos kumuha ng Heavenly God Liquid. Ang grupo ni Francis ay abnormal na malakas, ngunit may dalawang rank 9 Ancient Gods ng Heavenly Demon Hall na naroroon, ang Heavenly Demon Hall ang nangunguna. Ngunit ngayon, si Francis ay mayroong rank 9 Ancient God na naging dahilan upang bahagyang tumagilid ang balanse ng kapangyarihan. Nakapasok ka talaga sa rank 9. Tinitigan ng Thunderflame Ancient Dragon ang sinaunang Diyos na si Lily, madilim ang ekspresyon nito. Nakipagpalitan ito ng suntok sa sinaunang Diyos na si Lily kanina. Kahit na ang sinaunang Diyos na si Lily ay hindi nagawang makipaglaban sa isang direktang paghaharap dito, ang Thunderflame Ancient Dragon ay walang magagawa sa kanya kung ilalagay niya ang buong isip niya sa pagtakas. Ngayong naabot na ng sinaunang Diyos na si Lily ang rank 9, mas magiging problema siya. Brer Room. Halos hindi natapos ng sinaunang Diyos na si Lily ang pagharang sa pag-atake ng Ancient God Nether Spring nang tuluyang dumaong ang lahat ng iba pang pag-atake. Space-time barrier. Ginamit ni Francis ang space-time robe para ilabas ang mga layer ng spatial blurs. Kasabay nito, ginamit ng sinaunang Diyos na si Lily ang kanyang Eyes of Spacetime upang magpakawala ng puting globo ng liwanag. Ang globo ng liwanag na ito ay sumanib sa spacetime barrier ni Francis, at ang resulta ay nakapaloob sa kanilang dalawa. Minsan nang nagkatrabaho, mas nagkakasundo ang dalawa sa pagkakataong ito. Boom! Sa sandaling nahawakan ng mga pag-atake ng mga miyembro ng Heavenly Demon Hall ang hindi malinaw na bola ng liwanag na ito, naapektuhan sila ng spacetime intent. Hindi lamang humina ang mga pag-atake, ngunit pinabagal din sila sa pag-crawl. Sina Francis at sinaunang Diyos na si Lily ay kinuha ang agwat na ito upang sirain ang mga pag-atake, isa-isa. Ang taas at understanding na ibinahagi ng dalawa habang sila ay nagtutulungan ay nakaalarma sa iba. Lalo silang naging sigurado na ang dalawang ito ay mula sa Spacetime Sacred Land, at sila ay mga miyembro na may napakalapit na relasyon din. Maraming salamat sa iyong Heavenly God Liquid. Ang sinaunang Diyos na si Lily ay nagpapasalamat na sinabi. Siya ay orihinal na isang peak rank 8, kaya ang kanyang pagkakataon na magtagumpay ay napakalaki. Higit pa rito, pagkatapos na makalusot sa tulong ng Heavenly God Liquid, hindi siya magkakaroon ng problema sa pagiging hindi matatag ng kanyang pundasyon. Higit sa lahat, ngayong siya ay rank 9, hindi na niya kailangan pang magtiis. May kapangyarihan pa siyang bumisita sa Secret Hall. Ito ay isang kalakalan lamang. Hindi tulad ng pagtulong ko sa iyo ng walang kondisyon, casual na sagot ni Francis. Bilang kapalit ng pagtulong sa sinaunang Diyos na si Lily na makapasok sa rank 9, hiniling ni Francis sa sinaunang Diyos na si Lily na makipagtulungan siya kay Francis upang patayin ang kanyang mga kaaway. Matapos tumakbo at magtago ng napakatagal, sa wakas ay may bulalas ni Francis ang kanyang poly. Nag-uusap silang dalawa na parang walang tao dahilan para mapangiti ang mga nakapaligid na miyembro ng Heavenly Demon Hall. Hey! Kahit na pumasok ka sa rank 9, sa tingin mo ba ay makakatakas ka sa lugar na ito ng buhay? Ang sinaunang Diyos Nether Spring ay nagsimulang malamig na tumawa. Ang mga tao sa Spacetime Sacred Land ay ganoon pa rin ang pagmamataas at paghamak sa iba gaya ng dati.
Sa sandaling ito, ang pagkano ni Francis ay sa wakas ay nalantad, ngunit ito ay magkakaroon ng kaunting epekto sa pangkalahatang sitwasyon, kaya ang Ancient God Nether Spring ay walang pakialam. Palibutan sila. Agad na nagutos ang Ancient God Nether Spring. Boom! Ang malalakas na enerhiya ay umakyat sa paligid ni na Francis at sinaunang Diyos na si Lily, at ang buong Heavenly Demon Hall ay tila nanginginig. Makalipas ang ilang sandali, ilang divine power at akang lumitaw sa kanilang dalawa. Labas din kayo. Tumawag si Francis. Whoosh! Lumitaw ang Black Destruction Serpent Dragon, Winford, at ang maliit na paws ang magnanakaw. Matapos kunin ng Heavenly God Liquid, maayos na naabot ni Winford ang rank 7, na nagbigay sa kanya ng karapatang makibahagi sa labanan ni Francis. May isa pa ba? Kumunat ang noo ni Ancient God Nether Spring. Bagamat hindi pa niya nakita si Winford ay isa lamang rank 7 Ancient God, kaya hindi siya masyadong binibigyang pansin ng Ancient God Nether Spring. Room. Ang Thunderflame Ancient Dragon ay nakasakay sa sinaunang Diyos na si Lily, na nabalot ng kidlat at apoy. Tingnan ko kung lumakas ka na pagkatapos makapasok sa rank 9. Ang Thunderflame Ancient Dragon ay parang ulap ng kidlat at apoy habang umaatake ito. Ang enerhiyang ito ay sobrang nakakatakot na kahit ang sinaunang Diyos na si Lily ay nakatutok lamang at umiwas. Iniwan ni Francis ang Thunderflame Ancient Dragon kay Ancient God Lily at hinanap ang sarili niyang kalaban. Patayin! Sa liksi at bilis, sumugod si Francis sa isang rank 8 Ancient God. Inactivate niya ang 9 Lightning Soul Refining Mirror sa kanyang kamay, na lumikha ng 7 tanikala ng kidlat na bumabalot sa kaluluwa ng kanyang kalaban. Chaos Origin Divine Feast. Wind Lightning Eye Flame. Kasabay nito, ginamit ni Francis ang kanyang kabilang kamay upang magpaputok ng isang kamao ng dark energy habang ang kanyang kaliwang mata ay bomubula ng apoy ng kidlat. Matapos makipagpunyagi ng ilang sandali, ang rank 8 Ancient God ay natalo, ang kanyang nabugbog na kaluluwa ay kinaladkad papunta sa 9 Lightning Soul Refining Mirror. Paano ito nangyari? Agad niyang pinatay ang isang rank 8 Ancient God. Hindi ba ngayon lang siya nakapasok sa rank 8? Paano siya naging ganito kalakas? Ilang kalapit na eksperto sa Ancient God ang nabigla at agad na nagsimulang maglagay ng ilang distansya sa pagitan nila at ni Francis. Ang lakas na ipinakita ni Francis ay sadyang nakakatakot. Maliban sa Ancient God Nether Spring, ang Devil Saint God Duo, at ang Thunderflame Ancient Dragon, walang ibang makakaharap sa kanya. Sa sandaling ito, isang rank 7 Ancient God ang nagbigay ng malungkot na sigaw. Isang itim na butas na napuno ng enerhiya ng kamatayan ang lumitaw sa rank 7 Ancient God, at ito ay patuloy na umaalis sa kanyang buhay. Sining ng sumpa ng kamatayan. Kumaway si Winford sa Staff of Death Curse at nagpakawala ng malakas na enerhiya ng curse. Ang rank 7 Ancient God ay agad na nilamon ng mga tumatangis na multo, at ang kanyang kalagayan ay patuloy na lumala. Ang Death Curse Art kasama ang Black Hole of Death ay nagbigay daan kay Winford na mabilis na ipadala ang rank 7 Ancient God na ito. Itong ina po ng Death God ay napakalakas. Ang divine artifact sa kanyang kamay ay tila ang pinakamataas na kalidad na banal na artifact, ang Staff of Death Curse. Sumigaw sa takot ang isang ina po ng Death God ay. Ang Staff of Death Curse ay isang pinakamataas na kalidad na nakakasakit na banal na sandata na mapapanaginipan lamang ng mga ina po ng Death God ay. Maaari itong magamit kasama ng mata ng kamatayan, at naglalaman din ito ng kapangyarihan ng sumpana, kapag pinagsama sa layunin ng kamatayan, ay nagbunga ng walang kapantay na lakas. Isa pang pinakamataas na kalidad na banal na artifact. Ang mga mata ni Ancient God Nether Spring ay kumislap, at muli niyang naramdaman na si Francis ay medyo hindi maarak. Boom! Bang! Bumagsak! Sa kabilang dulo, isang nanginginig sa langit at mapangwasak na enerhiya ang lumabas habang ang Black Destruction Serpent Dragon ay bahagyang lumaki at naging isang masamang Serpent Dragon. Ang bawat galaw nito ay naglalabas ng kakila-kilabot na kapangyarihan. Napakakapangyarihan ng bawat sinaunang Diyos. Medyo natigilan ang Devil Saint God Duo.
Bukod kay Winfred at ang Black Destruction Serpent Dragon, nariyan din ang mas mahiwagang maliit na boss ang magnanakaw, ang mga diskarte nito na napakataas na antas na walang makakahadlang sa kanila. Hayaan mo akong harapin ang Heaven's Legacy Cat. Ikaw na bahala sa brat na yan. Agad na tumawag ang sinaunang Diyos Nether Spring. Bagamat kinamumuhian niya si Francis hanggang sa kanyang mga buto, mas mahalaga na makuha ang Heaven's Legacy Cat. Makapangyarihan ng Devil Saint God duo, ngunit napakakaunting mga diskarte nila para harapin ang Heaven's Legacy Cat. Brat, masunurin tanggapin ang iyong kamatayan. Ngayong alam na nila ang kanilang target, agad na kumilos ang Devil Saint God duo. Ngunit ganap na hindi sila pinansin ni Francis. Swish! Swish! Kapag pinagsama niya ang kanyang Metal Lightning Radiance Wings at Spatial Blink, halos kapareho niya ng bilis ang paggalaw ng maliit na boss ang magnanakaw. Pagkatapos makalayo, si Francis ay lumukso sa isang Rank 7 Ancient God. 9 Lightning Soul Refinement. Ang pag-activate ng 9 Lightning Soul Refining Mirror, hindi na kinailangan ni Francis ng 2 segundo para lumunin ang kaluluwa ng sinaunang Diyos. Ang lugar na ito ay ang Heavenly Demon Hall. Habang tumatagal, mas maraming tao ang magpapakita. Kaya, ang plano ni Francis ay piliin muna ang mga mahihina. Damn! May space-time robe ang brat na ito. Paano natin siya mahuhuli? Napangiwi ang Devil Saint God duo at nagsimulang humanap ng mga dahilan para sa kanilang sarili. Sa sandaling ito, sumugod si Francis sa ibang tao. Bilasan mo at pigilan mo siya. Ang Devil Saint God duo ay sumigaw sa alarma. Ngunit walang sino man ang may kakayahang pigilan si Francis. Sa oras na dumating ang Devil Saint God duo, isa pang miyembro ang namatay sa kamay ni Francis. Magaling! Ang sinaunang Diyos na si Lily, na nakikipaglaban sa Thunder Flame Ancient Dragon, ay tumawag sa tuwa. Sa orihinal, sila ang mas mahinang bahagi, ngunit ang mga pagtaas ng tubig ay dahan-daang binabaligtad. Sa kabilang dulo, ang Ancient God Nether Spring, na hinahabol ang Heaven's Legacy Cat, ay nasumpungan ang kanyang sarili sa isang napakahirap na sitwasyon. Ang paraan na ito ay hindi solusyon. Nagdilim ang ekspresyon ng Ancient God Nether Spring. Hindi niya akalain na ang sinaunang Diyos na si Lily ay papasok sa Rank 9, o si Francis ay magkakaroon ng tulong ng isang inapo ng Death God Eye. Ngayong naglalaban ng dalawang panig, umaasa si Francis sa kanyang walang katulad na bilis upang patayin ang mga mahihina. Kung magpapatuloy ito, ang bentahe ng Heavenly Demon Hall ay unti-unting mawawala hanggang, sa wakas, sila na ang mas mahinang partido. Master. Ang Devil Saint God duo ay may mga mukha ng pagdurusa. Pareho silang pinakamataas na Rank 8, ngunit sa bilis, mas mababa sila kay Francis at pinaikot-ikot lang sila. Bukod dito, si Francis ay mayroong rank 9 sa kanyang tagiliran, ibig sabihin na anumang spatial ceiling array ay masisira. Walang nagmamadali. May plano ako. Nag-message ang sinaunang Diyos Nether Spring. Ang Heavenly Demon Hall ay isang peak 4-star faction, ngunit ang lakas ng mga miyembro ng upper echelon nito ay maihahambing sa isang 5-star faction. Ito ay maaaring ituring na isang hegemon sa mga pinakamataas na pangkat ng 4 na bituin. Bilang karagdagan, mayroong isang bagay na nagsilbing pinakamalaking suporta ng Heavenly Demon Hall ang God Eye Fusion Art. Gayunpaman, ang God Eye Fusion Art ay nangangailangan ng oras upang magamit at hindi maabala sa kalagitnaan. Matagal nang napansin ng Ancient God Nether Spring ang makapangyarihang kakayahan sa pagmamasid ni Francis. Kaya, ang planong ito ay kailangang isagawa ng palihim. Hindi pinapayagang makapansin si Francis. Ang Heavenly Demon Hall ay maraming miyembro, kaya ang pagtitipon ng 8 mga inapo ng God Eye ay walang problema. Kapag dumating ang oras, ang mahiwagang enerhiyang iyon na nangingibabaw sa lahat ay maaaring agad na pumatay kay Francis at sinaunang Diyos na si Lily. Kailangang tandaan ng isa na noong ginamit ng 5 grupo ng Ancient God Profound Devil ang God Eye Fusion Art, nagawa nilang pansamantalang itali ang isang Rank 9 Ancient God. Kung ang 8 mga inapo ng God Eye ay gumamit ng parehong sining, ang kapangyarihan ay hindi maiisip.
Sa ngayon, sinimulan na ng Ancient God Netherspring na ipatupad ang kanyang lihim na plano. Ang munting pasang magnanakaw na nagmamadaling lumingon ay biglang umikot at naghagis ng ilang tansong barya. Ngiyaw! Ang maliit na pasang magnanakaw ay agad na lumingon kay Francis at gumawa ng ilang mga kilos. Inumin ang pilak na tableta. Saglit na natigilan si Francis, ngunit ilang sandali pa, naunawaan niya ang ibig sabihin ng maliit na pasang magnanakaw. Noong ninakawan ang Western Treasury, ninakaw ni Francis ang tatlong bagay sa kabuuan. Ang una ay isang reverse scale ng Destruction Dragon Race, ang pangalawa ay ang Heavenly God Liquid, at ang pangatlo ay isang translucent pill na nababalutan ng Silver Ron. Hindi kailanman ipinaliwanag ng munting pas ang magnanakaw kung para saan ang tableta, ngunit ngayon, ang munting pas ang magnanakaw ay nagsasabi kay Francis na inumin ang tableta. Kailangang may dahilan para dito, at hindi ito pipili ng mahalagang sandali na tulad nito para lokohin ang Panginoon nito. Swish! Agad na kinuha ni Francis ang silver pill mula sa kanyang interspatial dimension. Ang pill na ito ay hindi naglabas ng anumang uri ng kakaibang aura o glow, ngunit sa pamamagitan lamang ng pagtingin dito, pakiramdam ng isa na ito ay lubhang kakaiba at misteryoso. 1346 The Divine Ancient Pill. Lumamlam ang mga mata ni Ancient God Netherspring. Alam na alam niya ang lahat ng nawawala sa mga kabangyaman. Iyan ang Divine Ancient Pill. Nakilala ng ilan sa mga miyembro ng Heavenly Demon Hall ang Divine Ancient Pill, at ang mga iyon ay tila nabigla at nalilito. Narinig ko na ang pill na ito ay para sa mga inapo ng 8 Great God Eyes. Matapos itong inumin, ang isa ay maaaring mag-trigger ng bloodline atavism. May pagkakataon pa nga na magising ang mga bloodline na alaala. Isang rank 8 Ancient God ang tumitig sa pill na nasa kamay ni Francis at bumulong. Nagpatuloy ang mga bloodline dahil ang ninuno ng bloodline ay nagawang linangin sa isang antas na lumalaban sa langit. Matapos nilang maabot ang antas na ito, gumamit sila ng ilang kakaibang pamamaraan upang mapanatili ang kanilang kapangyarihan sa bloodline upang ito ay maipasa. Ang linya ng dugo ay hindi lamang makapagbibigay ng lakas at iba pang kakayahan sa mga nagtataglay nito, kundi pati na rin sa mga alaala sa linya ng dugo ng mga kataas-taasang ninuno na ito. Mayroong ilang mga tala tungkol sa mga bagay na iyon sa Ancient Desolate Realm of Gods. Ang ilang eksperto ay biglang gising sa kanilang mga alaala sa linya ng dugo at makakuha ng ilang mahimalang kakayahan, mula sa puntong iyon ay nagiging walang talo sa mga kaparehong antas ng paglilinang. Ito rin ang dahilan kung bakit ang lahat ng mga eksperto ng Ancient Desolate Realm of Gods ay paspusang nagsikap na pahusayin ang kanilang mga bloodline, umaasa na maaari nilang matrigger ang pinakamataas na antas ng atavism. Ngunit ang lahat ng ito ay nakasalalay sa swerte at kapalaran ng isang tao. Mayroon ding maraming mga dalubhasang pinakamataas sa Ancient Desolate Realm of Gods na nagawang makamit ang pinakamataas na antas ng atavism para sa kanilang bloodline, ngunit nabigo pa rin nagisingin ang anumang mga alaala sa bloodline. Ang Divine Ancient Pill ay binuo ng Heavenly Demon Hall. Maaari nitong isulong ang antas ng atavism ng bloodline ng isang tao at pukawin ang mga alaala ng bloodline. Ipininta ng mga chismis ang Divine Ancient Pill bilang may mga walang katotohanang kakayahan, isang hindi mabibaylang kayamanan. Sa totoo lang, hindi ganito ang nangyari. Ang halaga ng paglikha ng Divine Ancient Pill ay napakataas, ngunit sa kasalukuyan, ang mga nakakonsumo nito ay hindi nagpapakita ng anumang partikular na halatang senyales ng bloodline atavism, at tiyak na hindi nila nagising ang anumang bloodline na alaala. Para sa kadahilanang ito, ang pill na ito ay talagang napakababa sa halaga. Ang Heavenly Demon Hall ay natural na hindi gugugol ng malaking halaga ng mga mapagkukunan sa pagpapaunlad nito. Ang ginawa lang nila ay panatilihin sa paligid ng isang tableta. Mukhang hindi masyadong mahalaga ang pill na ito. Sabi ni Francis sa sarili. Kung ang pill na ito ay hindi mabibili, ang mga nakapaligid na miyembro ng Heavenly Demon Hall ay hindi magpapakita ng kanilang kasalukuyang mga ekspresyon. Gayunpaman, isinantabi ni Francis ang mga bagay na ito at ininom ang tableta.
Sa oras na tulad nito, ano kaya ang punto sa pag-inom ng Divine Ancient Pill? Marahil ay napagkamalan niya ang Divine Ancient Pill bilang isang pampalakas na tableta. Kung tutuusin, walang alam ang labas ng mundo sa mga pildores na binuo ng Heavenly Demon Hall. Ang ilan sa mga miyembro na nakakaalam tungkol sa Divine Ancient Pill ay nanunuya. Bagaman hindi ko alam kung bakit ka umiinom ng Divine Ancient Pill sa panahong tulad nito, hayaan mong sabihin ko sa iyo na kahit na ang pinakamahusay na mga inapo ng 8 Great God Eyes ay hindi nakaranas ng malaking epekto mula sa pag-inom ng pill na ito, at hindi ka man lang inapo ng isa sa 8 Great God Eyes. Ngumisi ang sinaunang Diyos Nether Spring. Napagpasyahan niya na si Francis ay hindi makakaranas ng mga epekto mula sa pag-inom ng Divine Ancient Pill. So iyon ba ang uri ng gamot? Mahuhulaan ni Francis mula sa mga salita ng iba ang layunin ng tabletang ito. Kung ang kanyang God Spiritual Eye ay ang 9th God Eye, ito ay walang pinagkaiba sa isa sa 8 Great God Eyes. Nangangahulugan ito na ang mga epekto ng tabletang ito ay hindi mababawasan sa kanyang eye bloodline. Ngunit mula sa mga tingin sa mga mukha ng mga miyembro ng Heavenly Demon Hall, ang pill na ito ay hindi ganoon katukso kahit para sa mga inapo ng 8 Great God Eyes. Sa sandaling ito, naramdaman ni Francis ang mahinang pulso mula sa bola ng Dreamy Silver sa kanyang God Eye Dimension. Karaniwan, pinananatiling selyado ni Francis ang kanyang origin energy, ngunit sa sandaling ito, ang origin energy sa bola ng Dreamy Silver ay nagre-react. Bees. Palakas ng palakas ang pulso na para bang bubuksan na nito ang selyo. Dahil iyon ang kaso, babawiin ko lang ito. Agad na tinanggal ni Francis ang selyo sa bolang pilak. Ilang sandali pa, ang globo ng pilak ay sumabog na may nakasisilaw at parang panaginip na liwanag. Bees. Ang lahat ng mga inapo ng God Eye na naruroon ay agad na nakaramdam ng hindi malinaw na enerhiya ng God Eye. God Eye energy. Pero paano? Ang lahat ng miyembro ng Heavenly Demon Hall, pati na ang sinaunang Diyos na si Lily, ay naalarma kay Francis. Ang enerhiya ng God Eye na iyon ay hindi masyadong malakas, ngunit ito ay masyadong totoo. Maaaring ang mata niya ay isang mata ng Diyos. Pagkatapos uminom ng Divine Ancient Pill, marahil ito ay ganap na nagising sa isang tunay na mata ng Diyos. Isang rank 8 na sinaunang Diyos na may higit na karanasan kaysa sa karamihan sa mga haka-haka sa pagkabigla. Kahit na siya ang nagpahayag ng teoryang ito, kahit siya ay hindi naniwala. Imposible iyan. Ang brat na ito ay tiyak na nagkaroon ng maswerteng engkwentro na nabahiran siya ng lakas ng isa sa 8 Great God Eyes. Habang umiinom ng Divine Ancient Pill, sinadya niyang inilabas ang enerhiyang ito para iligaw tayo. Agad na sumigaw ang Ancient God Nether Spring. Ang lahat ng mga inapo ng God Eye ay matatag na naniniwala na ang mga totoong God Eyes ay ang kanilang mga ninuno. Ang mga inapo ng ordinaryong mata ng Diyos ay walang ibang naramdaman kundi paggalang sa mga tunay na mata ng Diyos. Hindi niya maaaring pahintulutan ang enerhiya ng God Eye na ipinalabas ni Francis na makaapekto sa moral ng mga miyembro ng Heavenly Demon Hall. Bukod pa rito, talagang hindi siya naniniwala na si Francis ay nagtataglay ng isang mata ng Diyos. Bilang karagdagan, handa na ang God Eye Fusion, at malapit nang mapasa kanya ang tagumpay. Iyon siguro ang nangyayari. Ang batang ito ay may isang uri ng maswerteng engkwentro. Hindi nakakagulat na ang kanyang mga diskarte sa eye bloodline ay napakahusay kahit na hindi siya isang inapo ng isa sa 8 Great God Eyes. Siguradong nakakuha siya ng isang uri ng kayamanan o legacy na may kaugnayan sa God Eyes. Ang paliwanag ng sinaunang Diyos Nether Spring, bagaman isang teorya lamang, ay lubhang nakakumbinsi. Pagkatapos ng lahat, ito ay sadyang masyadong katawa-tawa at walang katotohanan para sa mata ni Francis na maging isang tunay na mata ng Diyos. Ngunit hindi gaanong pinansin ni Francis ang lahat ng Saturday na ito. Ang panaginip na ningning na pinakawala ng bolang pilak ay tila may nagbago sa kanya. Ang kanyang isip ay biglang naging malinaw at kalmado na parang tahimik na tubig. Ang kanyang mga pag-iisip ay naging mas maliksi, at ang pinakapangunahing kakayahan sa paningin na ipinagkaloob sa kanya ng espiritual na mata ng Diyos ay tila napalakas.
Halimbawa, ang kanyang see-through na kakayahan ay maaari na ngayong makakita sa higit pang mga bagay, at maaari na rin itong makakita ng mas malayo. Anong nangyayari dito? Natigilan si Francis. Ito ba ang epekto ng Divine Ancient Peel? Siya ay may tiwala na, kung siya ay tumigil sa pakikipaglaban at pumasok sa liblib na paglilinang, siya ay tiyak nakikita ng makabuluhang mga tagumpay. Mamatay. Ang Devil Saint God duo ay tumanggap ng utos ng Ancient God Netherspring at inatake si Francis. Bagamat napakabagal ng reaksyon ni Francis dito, ang kanyang mga galaw ay mas mabilis kaysa karaniwan. Swish! Umiwas si Francis at humiwalay sa Devil Saint God duo. Dahil hindi ko tahimik na maunawaan ang aking mga kapangyarihan, mauunawaan ko sila sa pamamagitan ng labanan. Nagningning ang mga mata ni Francis habang sinisingil niya ang isang rank 7 Ancient God. Kasabay nito, ang kanyang kaliwang mata ay pumipintig ng nakakatakot na eye intent. Forbidden Illusion Lost World. Wind Lightning Eye Flame. Gumamit si Francis ng dalawang eye bloodline technique na magkasunod, at ang bilis ng pagpapakawala niya sa mga ito ay nagulat maging sa kanyang sarili. Kakrak! Ang nakatulala na rank 7 Ancient God ay agad na tinamaan ng Soul Lightning Fire. Pagkatapos ng ilang sandali ng masakit na pagsigaw, namatay ang rank 7 Ancient God. Ngayong naalis na ang selyo, mas malakas ang God Eye ni Francis. Ang ordinaryong rank 7 Ancient Gods ay walang pag-asa na lumaban. Kakaiba. Matapos patayin ng taong ito, huminto sandali si Francis. Kakaiba ang sensasyong naramdaman niya noong ginamit niya ang mga eye bloodline technique na iyon. Ang dalawang eye bloodline technique na iyon ay agad na natapos sa pagbuo ng kapangyarihan at mabilis na natanggal kaya hindi pa rin naisip ni Francis na totoo ang lahat. Parang ang mga diskarte sa eye bloodline na iyon ay tinanggal sa sandaling naisip niyang gamitin ang mga ito. Marahil ito ay dahil ang dalawang diskarte sa eye bloodline na iyon ay nasa mas mababang antas. Ito ang tanging paliwanag na naiisip ni Francis. Ang mga diskarte sa eye bloodline ay masyadong mababa, at pamilyar din siya sa mga ito, kaya't ang mga ito ay pinakawalan sa mas mabilis na bilis. Bukod doon, sa kanyang kasalukuyang kalagayan, mas malalim pa ang kanyang pag-unawa sa dalawang eye bloodline technique na ginamit niya ngayon. Ang Wind Lightning Eye Flame ay isang low-level eye bloodline technique. Ito ay halos kumpleto at may maliit na lugar para sa pagpapabuti. Ang Forbidden Illusion Lost World ay medyo mababa rin, ngunit mayroon pa itong puwang na lumago sa larangan ng ilusyon na sining. Halimbawa, ang kapangyarihan nito ay maaaring mapabuti sa pamamagitan ng mga diskarte sa pag-atake sa isip o sa pamamagitan ng mga diskarte na nag-trigger ng mga demonyo sa puso. Sa kaisipang ito, kinuha ni Francis ang isang bahagi ng kanyang isip at nagsimulang baguhin ang Forbidden Illusion Lost World. Pagpatay ng demonyo. Banal na engkanto espiritong espada. Habang nag-iisip si Francis, naglunsad ng panibagong pag-atake ang Devil Saint God duo. Dalawang napakalaking espada ng enerhiya, isang itim at isang puti, ay walang tigil na humampas kay Francis. Makikipaglaro ako sa inyong dalawa saglit. Tumitig si Francis sa harap, ang kanyang mga mata ay lumulubog sa magulong enerhiya. Pagkaraan ng ilang sandali, lumitaw ang madilim na mga bituin sa paligid ni Francis, na nagbibigay ng malakas na presyon. Kakrak! Ilang sandali pa, isang baluktot na bola ng dark energy ang bumangga sa mga pag-atake ng Devil Saint God duo. Boom! Bang! Ang mga pag-atake ay mahigpit na nagsagupaan sa loob ng ilang sandali at pagkatapos ay magkawatak-watek. Paano ito nangyari? Ang eye bloodline technique ng brat na ito ay talagang mas malakas kaysa sa pinagsama-sama nating pag-atake. Ang Devil Saint God duo ay lubos na nagulat. Dati ay walang ginawa si Francis kundi umiwas, hindi sinubukang tanggapin ang alinman sa kanilang mga pag-atake, ngunit ang isang palitan na ito ay nagbigay ng matinding pagkabigla sa dalawa. Parang ito ay isang maling akala lamang, hindi pinansin ni Francis ang Devil Saint God duo at bumulong sa sarili. Sa pagkakataong ito, ang kanyang eye bloodline technique ay hindi agad na ipalabas. Ngunit kahit na ngayon lang niya na-verify na ang naunang sensasyon ay isang maling akala, hindi pa rin sigurado si Francis.
Sa loob ng God Eye Dimension, ang globo ng Dreamy Silver ay dahan-daang lumiko, naglalabas ng isang panaginip at nakasisilaw na liwanag na tila naglalaman ng bawat posibleng kulay sa mundo. Kahit si Francis ay hindi napansin na ang kanyang kaluluwa ay patuloy na binago ng liwanag na ito. Damn! Masyadong malakas ang kanyang eye bloodline techniques. Hindi ba siya natatakot na ang kanyang kadugo ay hindi makayanan ang kanyang mata na ginamit ng ganoon? Ang ilan sa mga mas mababang antas ng sinaunang Diyos ay may mga pagpapahayag ng takot. Nagsimula silang umatras, hindi ng ahas na lumapit kay Francis. Sir, hindi pa po ba ito handa? Isang sinaunang Diyos na nakakaalam sa plano ng sinaunang Diyos Nether Spring ang nagmensahe sa kanya. Kung magpapatuloy ito, ang iba pang mga sinaunang Diyos ay papatayin lahat, at kapag dumating ang oras na iyon, kahit na ang sinaunang Diyos Nether Spring ay hindi magkakaroon ng lakas upang labanan ang grupo ni Francis. Manem. Hindi maganda. Biglang may naramdaman ang kaliwang mata ni Francis, at agad siyang sumilip sa malayo. Matapos sumilip sa maraming bagay, sa wakas ay nakita ni Francis ang 8 tao na nakatago sa loob ng isang domain. 8 tao. Ang God Eye Fusion Art. Biglang ngumisi si Francis. Palagi siyang nagbabantay laban sa hakbang na ito. Sa sandaling sinadya ng kanyang kaaway na gamitin ito, handa siyang hadlangan ito. Gayunpaman, isinagawa ng Ancient God Nether Spring ang planong ito ng palihim, lampas sa saklaw ng pagtuklas ni Francis. Sinimulan na nilang gamitin ang God Eye Fusion Art. Kailangan niyang itigil ito ngayon. Swish! Nang matuklasan ito, agad na kumurap si Francis. Bilisan mo at pigilan mo siya. Sumigaw ang sinaunang Diyos Nether Spring. Hindi niya inaasahan na mapapansin ni Francis ang kanyang plano ng ganoon kaga. Malamang na walang mga problema sa puntong ito. Sa oras na natuklasan ni Francis ang 8, nagsimula na silang gumamit ng God Eye Fusion Art. Kung magiging maayos ang lahat, mabibigo si Francis sa pagtatangkang ito. Gayunpaman, palaging may pagkakataon, at ayaw ng Ancient God Nether Spring na kunin ang taya na iyon. Whoosh! Itinabi ng Thunderflame Ancient Dragon ang sinaunang Diyos na si Lily at tinugi si Francis na parang kidlat. Sa loob ng concealment array, lumutang sa hangin ang origin energy ng 8 God Eye Descendants. Ang 8 mga inapo ng God Eye ay bumuo ng mga spell gamit ang kanilang mga kamay, kinokontrol ang kanilang origin energies at pinagsama ang mga ito. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.